Hi, grade 8! May tanong ako. Na-try mo na bang mapaniwala ng isang TikTok or vlog? Yung parang ang galing magpaliwanag, kaya napabili ka kahit di mo kailangan. Kung oo, welcome sa mundo ng tekstong persuasive. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang sanaysay bilang tekstong persuasive. Huwag kang mag-alala, simple lang ito. Sanaysay na may layunin na manghikayat o magpabago ng pananaw. Ang sanaysay ay isang sulatin kung saan ibinabahagi ng manunulat ang kanyang pananaw o saloobin tungkol sa isang issue. Para itong pagsasalita ng isang kaibigan na kumbinsidong-kumbinsido sa opinyon niya. Gagamit siya ng matibay na rason, malalim na damdamin, at minsan pa nga datos at karanasan para lang makuha ang oo mo. Isa sa mga matinding halimbawa ng persuasive na sanaysay ay ang sinulat ni Andres Bonifacio na ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Dito, hindi lang siya basta nagsulat. Ginamit niya ang kanyang mga salita para gisingin ang kaisipan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop. Para matawag na persuasive ang isang sanaysay, dapat ito ay may punto, ebidensya, at analysis. Ang punto ay tumutukoy sa kung ano ang paninindigan ng manunulat. Halimbawa, sa sanaysay ni Bonifacio, gumising tayo, lumaban tayo. Pangalawa, ang ebidensya. Ito ay ang batayan ng kanyang pananaw. Ginamit niya ang kasaysayan ng pananakop, ang mga abuso ng mga Kastila. At ang pangatlo ay ang analysis. Paano niya ito'y pinaliwanag? Binigyang linaw ni Andres Bonifacio kung bakit dapat kumilos ang mga Pilipino. Kapag meron ang isang sanaysay ng tatlong ito, siguradong may dating. Bakit mahalaga ang sanaysay bilang tekstong persuasive? Hindi lang ito tungkol sa pagsulat sa papel. Ang sanaysay na persuasive ay sandata sa pagbabago. Kaya nitong magbukas ng isipan, magbigay liwanag sa issue at hikayatin tayong kumilos para sa tama. Gamit ito sa social media, ads, opinyon, maging sa love letter. Ngayon, ikaw naman. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magsulat ng isang sanaysay na persuasive, anong issue ang gusto mong talakayin? Anong mga ebidensya ang gagamitin mo? At paano mo ito ipapaliwanag sa paraang maiintindihan ng iba? Tandaan, ang sanaysay bilang tekstong persuasive ay hindi lang basta opinyon. Ito'y makapangyarihang paraan ng pagpapahayag. Kaya kung may paninindigan ka, kung may isyong gustong ilaban, gamitin mo ang iyong boses. Magsulat, maghikayat, magpaliwanag, at higit sa lahat, makialam.